Formal nang inireklamo ng dalawang Chinese na nasagip sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga ang mga Chinese middle manager ng Pogo na umano'y nanakit at ng abuso sa kanila. May unang balita si Salima Refran. Oy, sino yan? Sino yan? Oy! Nakatakas! Ay, stop. O di kaya'y nagpapasaklolo. Ganito na iligtas sa mga otoridad ang dalawang Chinese na biktima umano ng pananakit sa sinalakay na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang isa nakaposas pa sa frame ng kama, habang ang isa iniwang nakakulong sa isang kwarto. Pareho silang tadtad ng pasa sa katawan at ilang araw ng walang kain. Sinalakay noong isang buwan ng mga otoridad ang Pogo Hub dahil sa mga sumbong ng iligal na aktibidad tulad umano ng scamming, human trafficking, sex trafficking, kidnapping at torture. Mas maayos na ang itsura ng dalawang biktima nang humarap sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at serious illegal detention laban sa mga Chinese middle managers ng Pogo. They put workers here from abroad to work in these Pogo hubs by force or intimidation for whatever leverage or form of pressure, forcing them to do that. Kept locked for several days and also binugbog, subjected to inhumane treatment. Ang dalawang tinukoy na respondent, parehong mga Chinese at nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. 7 John Doe ang at-large pa. Pinangangalagaan rin ng pamahalaan ng mga biktima. We are mindful of the fact that the accused or the persons associated with them may seek to either reach out to them through death threats or through relatives in China. Sasailalim muna sa evaluation ng Department of Justice sa mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Ang Lucky South 99 dati nang tinanggi na mayroong iligal na mga aktibidad sa Pogo Hub sa Porac.